Bumangon na mga kapatid dahil oras na para po sa public service. Kasama of course si Dean Mel Santa Maria na magbibigay po sa atin ng libreng payong legal. Simulan na natin, Dean Mel. Let's go. Let's start the morning. Okay. Kausapin na po natin ang ating first caller. Good morning, Benedict. Hello. Good morning. Hello po, ma'am. Good morning po. Ano po ang gusto nating idulog kay Dean Mel? Ganito po, ang aking kapatid po na nasa Hawaii, USA. Ngayon, gusto po niyang magpakasal. Ngayon, yung nahanap na pong pakakasalan na babae, matagal na po siyang hiwalay at base sa kwento po ng babae, parang walang nangyaring pagsasama. Kasi po, yung marriage certificate niya po na nanggaling sa National Statistics Office, authentic po. Nung nakita ko po yun, wala pong may isang signature ng contracting party, ng mga witnesses. Okay. Pati rin po yung honorable mayor na nangasiwa ng kasal, wala pong makikitang pirma. Oo. Pero dun sa marriage certificate po, mayroong marriage license. Opo, Valid po ba itong kasal? At ano po yung dapat nilang gawin para maging legal po yung pagsasama nila? Dapat tanungin niyang babaeng yan o kaya yung taong yun, no? Sapagkat po, ang marriage certificate po, kahit na ano ang pagkakamali doon, kahit hindi pa napirmahan, maaaring magkaroon ng kasal, Cheryl. Yung pinag-uusapan natin na 5 elemento o requisitos, kung meron pong nangyaring pag-oo ng 2 wastong gulang sa harap ng isang pare, mayor o huwes, at may seremonya pa at may marriage license, 5 po yun. Kung nahandun po lahat yan, meron pong kasal. Meron nga pong kinakasal na nakakalimutan pumirma ng marriage certificate, siguro excited mag-honeymoon. Meron ganun po yun. At hindi na ipapile. Meron po naman tamad yung solemnizing officer kasi, Cheryl, ang solemnizing officer na nagpapile sa NSO. Hindi na-file. Hindi na-file, nakalimutan, natulog. So, pwede pong maaring walang marriage certificate, mali ang nasa loob ng marriage certificate, pero nangyari yung 5 yon, may kasal po yan. Ngayon, para po magpakasal ulit, syempre naman, kahit sa buong mundo, kasi po kung saan kayo kinasal, kahit anumang parte ng buong mundo, kasal ka sa buong mundo. Kaya hindi siya pwede magpakasal doon hanggat hindi napuputol ang unang kasal. Yan po yan. Sir? Benedict? Okay po. So, ano po yung unang gagawin po ng aking kapatid? Ang unang gagawin niya, Kasi kung may marriage license na, attorney, paano ibig sabihin, yun? may marriage license lang yun, no? Pero mahalaga yun. Pero ang importante yung 5 requisitos binanggit na nangyari. So, ang gagawin nung panig na yon, papuputol niya yung unang kasal niya. Pero baka naman Amerikano na siya. Yung ano ba ang citizenship nung babae? Filipino pa rin po, pero nasa abroad po. Ayan, nako, hindi po pwede. Sapagkat sabi rin po ng ating batas, ang ating family code, yung ating mga alituntunin tungkol sa pamilya, susundan kayo kahit saan kayong lupalop-nahan doon. Kaya po dapat talagang paputol muna niya ang unang kasal niya dito sa Pilipinas at pagkatapos, tsaka lang pwedeng magpakasal. Otherwise po, ang tawag doon, bigamya. Bigamy. Ayan po. O, yan po ang gagawin nyo. Oo, yun ang i-advise mo sa iyong kapatid. Oo. Kasi madidemanda sila pareho. Yes, tama. Oo. Okay. So ipapile po niya yung pagputol ng kasal niya dito sa doon sa una niyang office asawa. of Department of Justice po. Hindi po, sa korte, sa family court po. Family court. Ang nakapagpuputo lang po ng kasal ay ang mga korte, family court, dito sa Pilipinas. Ayan po, ha? Okay. Alright. Alright, maraming salamat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.